Day 7 of answering past board exam problems per day until the Civil Engineering Board exam. Now, meron tayong PSAD past board kung saan given ng isang beam. Wala siyang support pero tatlo yung distributed load niya. Ang tinatanong sa atin is yung total length ng beam para maging uniform yung distributed load na Q, yung location ng maximum shear at location ng zero moment. So, pause nyo muna yung video. I recommend na sagutan nyo muna ito on your own before kayo pumunta sa solutions. Sige, paano natin sasagutan ito? Makikita nyo sa given figure na dalawa yung unknowns natin. Yung Q, which is yung magnitude ng distributed load, and X, which is yung missing length ng ating beam. Now, pwede tayong mag-equilibrium equations to solve for the two. Anong equilibrium equations yon? Pwede tayong mag-summation of forces along Y at summation of moment dito sa left end. So, pangalanan natin siguro itong A. Summation of forces along Y muna tayo. We would have 200 times 2 para dito sa downward distributed load na ito plus 300 times 2 para naman dito is equal to Q times anong length ng Q? We have 2 plus 3 plus 2 plus X. Ano to? This is 7 plus X. And kung mapapansin nyo, ang format na ginawa ko for the summation of forces along Y is downward forces is equal to upward forces para i-equate na lang natin silang dalawa. Next, summation of moments along A naman. So, tatlo ulit. Meron tayong yung distributed load na ito na 200 times 2 times yung kanyang moment arm. Ano ba ang moment arm niya kung dito tayo magmo-moment? This is kalahati ng 2. So, just 1. Next, para naman dito sa distributed load na ito, we have 300 times 2 times yung moment arm niya na 5 plus kalahati ng 2. So, 5 plus 1 or 6 is equal to Q times, ano naman yung length ng Q? 7 plus X pa rin. At ano yung kanyang moment arm with respect to the left end? We have kalahati ng 7 plus X, di ba? So, 7 plus X over 2. So, yan. Parang mahirap pa rin isolve yung Q at X, no? Kasi magkadikit sila. Hindi natin pwedeng gamitan ng systems of two equations. Anong pwede natin gawin? Tingnan nyo to. Dahil yung Q times 7 plus X ay nandito din naman sa second equation natin, what if ito, i-plug in natin dito? Diba? Pwede naman yon. So, solve muna natin yung mga constants. We have 200 times 2 plus 300 times 2. So, equal daw ito sa 1,000. Para naman sa second equation, we have 200 times 2 times 1 plus 300 times 2 times 6. This is equal to 4,000. So, isimplify natin yung second equation with the first equation plugged in. So, this is equal to 4,000 is equal to yung Q times 7 plus X na equal din naman sa 1,000 times 7 plus X over 2. Ayun, pwede na nating isolve yung X. Shift solve na lang natin. We have 4,000 is equal to 1,000 times 7 plus X over 2. Shift solve and we have 1. So that means yung missing length pala ng beam natin ay just 1 meter. So yun, alam na natin yung length ng beam. This is just 2 plus 3 plus 2 plus 1 or ano to? 8 meters. Solve na rin natin yung magnitude ng Q. Paano natin makukuha yung Q? Gamitin natin yung first equation. We have 1,000 is equal to Q times 7 plus 1 or 8. Q is just equal to 1,000 over 8 or 125 kilonewton per meter. Now, after that, kailangan natin i-draw yung shear at bending moment diagram niya to solve for numbers 2 and 3. Start muna tayo sa shear. Pero before pala natin i-draw yung shear diagram, siguro i-simplify muna natin yung ating beam. Kasi, dahil alam na natin na Q is equal to 125, pwede natin i-cancel yung mga regions na nagbabanggaan sila. So, cancel out natin ito and ito. Draw natin yung modified beam sa baba. We would have, ito muna, yung unang region kung saan naglalaban yung downward force na
200 at upward force na 125. So, ano yung difference nila? 75 at mananalo yung downward force. So, ang ibig sabihin, this one would be reduced to a downward distributed load of 75 kilonewton per meter for the first 2 meters ng ating beam. Next region naman, itong 3 meters na upward lang yung distributed load niya. So, walang mangyayari dyan. 3 meters na upward na anong magnitude? 125 pa rin. Next, itong region naman na ito na 300 minus 125 kilonewton per meter. So, draw natin siya. Anong magnitude niya? 300 minus 125 or 175 kilonewtons per meter. So, extend ko lang yung beam para ma-scale natin ng mas maayos yung drawing. Habaan lang natin yung 175 na ito. And then, lastly, para sa huling region ng beam, this is just 125 upwards. So, ito na yung simplified beam natin. Ihiwalay lang natin siya sa ating solution. Yan. And draw natin yung lengths ng each region. So, this is 3 meters, 2 meters, 1 meter. Okay. Draw natin yung kanyang shear diagram muna. Para sa shear diagram, since distributed load lang naman sila, meron tayong yung downward distributed load na ito, which would make the shear diagram decreasing. So, from 0, decreasing siya until sa point na ito. Paano makuha yung point na yan? Kunin natin yung area ng ating distributed load. So, this is just 75 times 2 or 150. Dahil pababa siya, this is negative 150. Next, dahil meron tayong upward distributed load dito, tataas yung ating shear diagram. By how much? Compute natin yung area. This is 125 times 3, 375. Pero magsisimula tayo sa negative 150. So, bawasan natin siya ng 150. Ang final value niya would be positive 225. So, sulat natin dito, 225. And then next, bababa ulit yung shear diagram natin dahil sa downward distributed load na ito. Ano yung area niya? This is 175 times 2, 350. Pero, since magsisimula tayo sa 225, yan, this is 225 minus 350 or negative 125. So, dito siya. At lastly, dahil sa upward distributed load na ito, tataas yung ating shear diagram equal to the area ng distributed load natin, which is just 125 times 1. Eh, nanggaling tayo sa negative 125, di ba? Tataas siya ng 125, so that means babalik tayo sa 0 at dahil doon, nag-close na ang ating shear diagram. Now, ano ang tinatanong sa question? Hanapin daw natin yung location of maximum shear. Nasaan ba dito yung maximum shear? Nandito sa 225. Ano yung location niya from the left end? This is, ayan, 2 plus 3 or 5 meters. So, sulat natin 5 meters. Last, location of zero moment. So, paano natin makukuha yung zero moment? Pwede natin i-draw yung bending moment diagram niya, pero that would involve parabolas. At medyo mahirap kasi or hassle mag-solve ng geometry if we're dealing with parabolas. So, ano yung mas madaling solution? Pwede tayong mag-cut na lang ng beam. Let's cut the beam here at i-consider natin yung right end para shorter beam yung i-analyze natin at compute for the section kung saan zero yung kanyang moment. So, how do we do that? Kopyahin lang natin yung cut beam. Meron tayong ganito. And ano yung mga forces na makikita natin? Merong 125 dito na may length na 1 meter. And meron tayong 175 dito na unknown yung kanyang length. Kasi nga, hinahanap natin kung saang location tayo magkakaroon ng zero moment. So, hindi 2 meters yung ilalagay natin dito, kundi unknown. Now, ihiwalay lang natin yung ating cut beam para hindi tayo malito. Yan. Okay, and how we solve for the location ng zero moment is, dahil di ba nag-cut tayo ng beam, mag-generate yan ng moment at shear.
Pero dahil nga ang gusto natin is yung location ng zero moment, tatanggalin natin ito. And magsasum tayo ng moment sa point na ito. So, summation of moments, we would have 175 times yung length niya na x times yung centroid ng distributed load na ito, which is kalahati ng x, is equal to 125 times 1 times anong moment r niya? X plus 1 half. Hindi na natin isasali yung unknown shear na ito kasi same location naman siya sa point na nagmo-moment tayo. So, shift solve lang natin. We have 175 times x squared over 2. Sinimplify ko na. Is equal to 125 times x plus 1 half. Shift solve. Tapos, importante dito yung initial guess natin. Ano ang ina-expect nating value ng x? Siguro mga nasa 1 point something lang, 'di ba? Kasi nag-cut tayo ng beam dito at 2 meters siya. So, let's assume na mga 1.5. Ayun. Nakakuha tayo ng sagot na 1.82. Now, ano yung 1.82 na yan? Ito yung length na ito. At kung ang tinatanong is yung location ng maximum moment from the left end, we would have 8 meters na total minus yung 1 meter na ito minus yung answer na nakuha natin. We would have, yan, 5.18 meters. So, sagot natin for number 3 is 5.18 meters from the left end.